Sino si Nelly Busted? Gaano kalalim ang naging bahagi niya sa buhay ni Jose Rizal? Si Nelly Busted ay ang sinasabing ikasyam na babaeng inibig ni Jose Rizal. Dahil sa maraming pagkabigo na nangyari kay Rizal, ipinasya niyang magbakasyon muna sa Villa Ilayada. Nang dumating si Rizal sa Biarritz, Paris noong Pebrero taong 1891, mainit siyang sinalubong ng pamilya Busted, higit lalo ni Ginoong Busted na humahanga sa kanya dahil sa rami nitong talento. Naging kaibigan niya sina Eduardo Busted, ang kanyang asawa, dalawang anak na sina Adelina at Nelly, at Tia Isabel, kapatid ng ina ni Nelly. Pumupunta rin sina Nelly at Adelina kasama ni Rizal sa studio ni Juan Luna. Madalas sa studio ni Juan Luna ay nakikipag-fencing sina Nelly at Adelina kay Rizal. Nagdulot ng maganda ang isang buwang bakasyon ni Rizal sa Biarritz. Dahil sa magagandang tanawin dito ay nakalimutan niya ang mapapait na alaala sa Madrid. Sa katunayan nga ay sumulat si Rizal kay Mariano Ponce noong 11 ng Pebrero taong 1891, na sinasabing nadagdagan daw ang timbang niya at medyo lumaki ang kanyang pisngi simula nang dumating siya sa Biarritz dahil maaga siyang nakakatulog at walang inaalala. Dahil sa balitang pagpapakasal ni Leonor Rivera ay humanap si Rizal ng tunay na kasayahan, sa pamamagitan ni Nelly Busted, isang babaeng maganda, matalino, mahinahon, may mataas na moralidad, at totoong Filipina. Sinasabing kaya nagkaroon ng lahing Filipina si Nelly sapagkat noong 1826 ang kanyang lolo na si Edward Busted, isang mangangalakal ay nagtayo ng mga negosyo sa Singapore at Manila. Nang pumunta ito sa Maynila ay nabighani siya sa kagandahan ng anak na babae ng pamilya Genato, dahil doon pinakasalan niya ito at dinala sa Europa upang pag-aralin ang mga anak, at isa na nga doon si Eduardo, ang ama ni Nelly. Sinulatan ni Rizal ang kanyang mga kaibigan bukod kay Ferdinand Blumentritt ng tungkol sa pag-ibig at balak na pagyaya niyang pakasal kay Nelly. Noong ika-4 ng Pebrero taong 1891, tinutokso ni Marcelo H. del Pilar si Rizal sa pamamagitan ng pagpapalit ng letrang O sa noli ng E, na ibig sabihin ay Nelly. Pagkatapos ng 5 araw ay sinulatan ni Tomas Ariola si Rizal at sinabing natatakot siya para dito dahil baka mauwi lang ang kasiyahan nito sa kalungkutan at problema, subalit, kung ito talaga ang gusto ni Rizal ay susuportahan niya ito. Samantalang si Antonio Luna naman na naging kasintahan ni Nelly ay kinukumbinsi si Rizal na ligawan at pakasalan niya si Nelly. Nasa Madrid si Antonio Luna noong panahong iyon at sumulat kay Rizal ng ganito. Wala nang namamagitan sa amin ng higit pa sa kaibigan, oo, muntik na kaming ikasal at nagsulatan kami. Gusto ko siya dahil karapat-dapat siya pero may mga pangyayari na hindi naming kontrolado at ang lahat ng kasiyahan ay biglang naglaho. Mabuti siya at may magandang katangian na magbibigay ng kaligayahan hindi lang sa'yo kundi pati na rin sa ibang lalaki na karapat-dapat sa kanya. Binabati kita kaibigan. Dahil sa udyok ng mga kaibigan ay niligawan ni Rizal si Nelly. Nagkagusto rin si Nelly kay Rizal subalit hindi naging maganda na katulad ng isang fairy tale ang huli ng kanilang kwento. Hindi niyaya ni Rizal si Nelly sa pagpapakasal sa dahilang ayaw palipat ni Rizal sa relihiyong Protestantismo na gusto naman ni Nelly, at ayaw ng ina ni Nelly kay Rizal. Si Nelly bilang isang mabuting protestante ay gustong palipatin si Rizal sa kanyang relihiyon. Kahit na pumasok si Rizal sa Mason ay ayaw pa rin niyang ipagpalit ang relihiyong Katoliko. Kahit na ganoon ay nagpatuloy pa rin ang pagsusulatan ni Rizal at Nelly. Sa kabila ng mapilit na pakiusap ni Nelly na maging isang protestante si Rizal, hindi niya ito pinagbigyan. Tulad ni Gertrude Beckett, naghiwalay din na magkaibigan si Rizal at Nelly. Sa huling liham ni Nelly kay Rizal bago umalis sa Europa ay ganito ang kanyang sinabi. Dahil aalis ka na, pinahahandahan kita ng maligayang paglalakbay at tagumpay sa iyong mga punyagi, at higit sa lahat, kasiyahan ka nawa at biyayang maigi ng Panginoon,
Saan ka man naroroon, lagi kitang kasama sa aking mga dasal at alaala. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.